subscribe. Good day mga kabakan. So welcome ulit sa ating channel, sa ating Facebook page, Kabakan Edward TV. So kagabi nag-live ako, diniscuss ko tong saddle, yung kanyang formula na i-explain ko na sa inyo to. So ngayon gusto kong i-layout sa pipe para makita ninyo kung paano ginagawa. So first, kailangan i-trace ninyo yung center line. So gamit kayo nitong angle bar. I-trace nyo lang yung kanyang center line. Lapag nyo lang, palo, lapag. Ayan. Pag na-trace nyo na yan, itong first line na yan, pag na-trace nyo na yan, may line na tayo, buo doon. Para pagkat mamaya, pwede nyo gawin dyan. Ngayon, ito yung sinasabi ko, pwede kayong mag-adjust dito ng 1 inch o 2 inch. Kaso ang problema, masasayang nga yung materials. So, pwede kayong magsimula na rito, pero sukatan nyo yung pinakamahabang portion na na-find natin. So, pinakamahaba yung 90 degrees na 31.54. So, 31.54, sukat tayo sa caliper or kung anong meron kayong meter stick. 31.54. Ginawa ko ng 32. Then, markahan ninyo yan. Puncher ninyo. Yan. Ngayon, na-puncheran nyo na. Para ma-trace itong bahagi na yan, 31.54, pwede kayong mag-wrap around ng papel. So, ito yung mabilis na technique. Hindi nyo na kailangan mag-sukat-sukat ng ganito. Tsaka gagamitan ng caliper tsaka ng formulation. Ito kasi mas maganda to, naituro ko na sa unang bahagi ng post ko yan. Nagabi yung formal, ito ngayon yung formal. Assuming na buo to, kasi ito yung ginawa ko nung isang araw. Assuming lang na buo. Ang pamamaraan dito, kunin niyo yung marking lines ninyo, yung salbinet marka. Then make sure na walang gusot-gusot o freeze. Yung tawag. Gusot-gusot. Pagtapatin niyo yung dalawang dulo ng papel, yung inyong guide, itong papel na to. Make sure na walang gusot, no? And then mark nyo niyo. Pag buo itong papel na to, isang ikot lang. Mabilis kasi na pamamaraan to. Itong tinuturo ko sa inyo, yung ginagamitan ng may formula. And ito ay same procedure sa equal and unequal na ating header tsaka branch. So ayan, may line na tayo. Then, ngayon ang sabi, mamarkingan natin ng circumference natin, no? Yung distance 9 degrees. Ang nakuha natin is 29.84. Gawin na natin 30, no? Lagi nyo i-round up yan. Okay. Ngayon, simulan tayo mag-divide ng ating line. So yan, mamarka na natin 30.1. Lagyan natin lahat 30.1. Then lagyan natin ng i-alternate natin yung line niya. Automatic, kung ano yung nasa taas ninyo, yun ay magiging opposite line niya. Pwede mo ginagawin yan. Kasi lalabas din naman dito yan. Pagka na-divide nyo na yung kanyang degree line.
lagyan nyo ng marka, lagyan nyo ng numero yung mga yan. So, ito, iligay natin na ano yung pinakamataas natin? Sabi, 90 degrees. So, markahan ninyo. Marka yung hindi mamumura. 90, 60, 30, 0. Medyo hindi kita kasi yung marker ko is hindi, wala akong puti. Pagkatapos ng 0, 30 ulit. 30, 60, and then 90. And then 0 ulit. 0, 60. Ganun yung pagkakasunod-sunod niya. 30, and then 0. After 0, 30, 60, ayun, 90 na. 60, 90. Ganun yung pag-ikot nandun sa ating drawing. Ayan o. Yan yung pagkakasunod-sunod. Yan. Tapatan niya kasi tubo yan eh. Okay? So, ang sabi, magsimula tayo sa 90. 90 is 31.5. So, gamitin natin ng caliper. Kung anong metro meron kayo dyan, pwede yan. 31.54. Yan. 90. Yan, sakto na pala. So, puncher na natin yan. Para hindi kayo nawawala. Ito, puncheran nyo na rin itong mga to. Ngayon, yung 60 degrees natin, 20.96. 20.9. Yan. So, puncheran nyo na rin, diretso. Lahat ng 60, puncheran nyo ng 20.96. Back pang 60, 20.96. Paisa dito. Mantingan nyo na yan, mga yan. Kasi dyan kayo magsusukat mamaya. 20.96. Ngayon yung 30 is 30 degrees is 6.2. 6.2, ayan. Hanapin natin yung 30 degrees. Ito, 30 degrees. Sunod lang naman yan. Ayan. 30 degrees. $90, $60, $30. Ayun. Lastly, another 30. Ito. And then yung 0, mananatiling 0 na siya. Landingan yun, okay? So, markingan pa rin natin para malinaw. Opposite side. 0. Okay. Ngayon, i-ordinate natin yung mga line katulad ng diniscuss natin kahapon. Ali, ginagamitan ko ng wire yan para maganda. Doon tayo sa 90. Let's go.
magkasama kayo kasi mo bed. Medyo mahirap pagka mag-isa ka na magkaganito lang kayo. And 90 lastly. So yun. So ito na yung ating cutback. Ito tayo magka-cutback. Aatsin natin itong bahagi na to. Ayan. So yun na. Ito na yung ating pattern. Ito na yung magiging template. Ito na yung ating layout. No? Kasi kakatib nyo yun ang assembly. Okay. Pero huwag nyo kakalimutan, papancheran niya na. Papancheran nyo lang siya. Para malinaw, pag nag-cutting kayo ng assembly, hindi mo mawala yung lines na yan. Okay. Assuming na nakat na natin yung pipe, ito na, nakat na natin, no? Ito yung layout na pinademo ko sa inyo, ito yung inat natin yung nakaraan, no? Hindi pinakita ko sa inyo. So, parehas lang yan. Ngayon, paano kayo magla-layout dito? Siyempre, assuming na gumawa kayo ng lining, di ba? May center line kayo. So, hindi yan mawawala kung meron kayong center line. So, assuming na ito ay kasama doon sa ginawa niyong center line. So, assuming na ito yung, ayan, may center line tayo. Assuming na ito yung part ng pipe na kinuha natin na may lining din, center line. Paano nyo ngayon ilalapat dito para makagawa kayo ng cutting niya, no? Yung lalapatan niya. So, ito ang gagawin natin. Kailangan yung center line nyo sa 0, ma-maintain nyo yun. O yung, sorry, yung 90 degrees nyo, ma-maintain ninyo. O yung ako, nakatapat ako sa 0. Okay lang, 90 o 0, yan. Kung saan nyo nakatapat yung lining ninyo sa, siyempre, 0 to, sorry, 0 to, sa 0. Kasi dito maglalanding yan, eh. So, itatapat nyo lang, ayan, itatapat nyo lang yung 0 na center line nyo dito, sa line na yan, at doon sa kabila. Yan, sa line na yan, tatapat nyo lang siya dyan. Tapatan yan. Para ma-maintain ninyo yung proper alignment. Okay? So ngayon, nandiyan na tayo. Paano natin yan kakatan? No? Dalawang uri. Mamarkingan ninyo sa loob. Mamarkingan ninyo yan. And markingan nyo na rin sa labas. Kasi pinutol. Pero assuming na pinutol nyo na, mamalingan nyo na yan. Ngayon, kung mahaba talaga yung tubo ninyo, mahaba. So, hindi nyo na, wag na kayong pasok sa loob kasi hindi naman makakapasok ng kamay nyo. Pero mostly naman, makakapasok yung kamay nyo kasi malalaki naman tubo. Kung mga maliliit lang, 2 inches, 3 inches, sa labas, okay na. Kaya ako lang ginukuhitan dito sa loob to kasi tinutuwa ko din yung magiging landingan nyo. Pagka tayo mag-ahihinan na. Okay. Sabi natin. Ganun lang. Ngayon, nakuha nyo na yan. Nakuha nyo na yung hugis sa loob. I-settle nyo na lang yan. And then, pag lalagay na kayo ng pagtatabihin nyo na yan, huwag nyo kalimutan lagi maglagay ng gap, no? Itong gap binagamit ko yan, or gumamit kayo ng 3.2 na electrode. Tanggalin niyo yung coat, then ilagay niyo dyan, lagyan nyo ng tape, kahit na anong tape. Assuming na nailagay nyo na yan, naikat nyo na to, open space na siya, lalagay nyo na lagyan yan. Yan. Para magkaroon tayo ng openings. O yung tinatawag na root gap. Yan, may root gap na yan.
Assuming na 3.2 electrode to, ilalagay ninyo para meron kayong root gap. Okay? So, ganun lang. Pagka nailapat nyo na, pwede nyo na weldingan. Alright. So, sana natulungan ko kayo sa pamamaraan na yan kung paano ginagawa yung equal saddle T, equal and not equal saddle T. Okay? So, ayan. Please follow my Facebook page and pakishare na lang din ang mga video content natin para mas marami pa tayong marating na mabigyan ng idea at para mag-benefit ang lahat ng ating mga kabakal. Muli, shoutout sa lahat ng mga tropa na kabakal, onboard man, seaman, seafarer, sea base or land base. Mag-ingat kayo lagi sa trabaho ninyo. Safety first tayo lagi, katawan ng puhunan. At syempre, salamat sa suporta. Keep safe mga kabakal. Kabakal Edward. Brrr!